Tawagin mo na lang akong Benji, 28 years old at nagtatrabaho bilang isang senior web developer dito sa Makati. High school pa lang ako ay mahilig na akong sumali sa mga male pageants kung saan madalas naman akong nananalo. May ilang talent scout rin na lumapit sa amin ni mama noon upang alokin ako na maging model dahil na rin siguro sa matangkad ako at moreno. Ang tawag nga nila sa akin noon ay Zanjo Marudo ng classroom namin. Pero dahil gusto ni mama noon na mag-focus muna ako sa pag-aaral, hindi niya ako pinayagan na sumali sa kahit na anong modeling. Hanggang sa male pageant sa loob ng school lang daw ako pwede. At dahil na-expose na ako sa pageants, medyo na-expose din ako sa LGBT community. Nasa third year na ako nang mapansin ko na parang ang bilis kong magsawa sa mga nagiging girlfriend ko. Binibreak ko na lang sila nang walang maayos sa dahilan. Hanggang sa nagsimula na nga akong magkagusto sa kapwa ko lalaki. Sinubukan kong pigilan ang nararamdaman kong yun pero siguro tama sila. Na kapag pinipigilan mo ay mas lalong umaalpas. Kaya mula third year hanggang college, literal na naging chick boy ako. Pwede sa chicks, pwede sa boys. Napansin naman yun ni mama at hindi ako nag-deny pa nang tanungin niya ako tungkol sa gender ko. Tinanggap niya kaagad na kahit ano ako. Pero bago siya namatay, dahil nga sa sakit na lung cancer, sinabi niya sa akin na sana daw balang araw ay magkaroon pa rin ako ng asawa na babae at normal na pamilya. Kaya naman kahit pakiramdam ko, mas attracted talaga ako sa kapwa ko lalaki, nangako pa rin ako sa nanay ko na susundin ko ang mga habilin niya. Mag-aasawa ako at bubuo ng sarili kong pamilya. Thank you sa dinner, sir. Grabe, ang ganda dito sa restaurant. First time ko makapunta sa ganito kasosyal na kainan. Wala yun, ano ka ba? Pero, Marga, diretso yun na kita. Wala namang magagalit sa dinner natin na to, di ba? Sino naman pong magagalit? Boyfriend ko? Wala naman po ako nun, sir. Talaga? Actually, alam mo, ako nga ang dapat na mag-thank you kasi pinaunlakan mo yung invitation ko na kumain tayo ngayon sa labas. Ang kulit kasi ng mga kasama mo kanina sa coffee shop namin eh. Marami pa siyang nasabi kaysa sa'yo nung magkakaharap tayo. Si Sam, oo, makulit talaga yun. Pero kaya ka ba pumayag na makipag-dinner sa akin ngayon kasi nakulitan ka lang sa kanya? Hindi. Oo, kasi medyo makulit nga siya pero hindi naman siya yung dahilan kung bakit sumama ako ngayon. Siguro kasi, paano ba to? Gusto ko lang na mas makilala kita. Ano? Gusto mo rin akong mas makilala? Teka, bakit naman? Alam mo kasi, mula nung maging customer ka namin sa coffee shop, hindi na ako masyadong makapag-focus sa pagtitimpla ng kape. Madalas tuloy akong mapagalitan ng supervisor namin. Dahil kung hindi sobrang tamis, sobrang pait naman ang nagagawa kong kape. Teka, ano naman kasalanan ko sa pagtitimpla mo ng kape? Wala naman masyado. Ang weird mo lang kasi, minsan lang naman kapag tumititig ka na sa akin sa counter, sobrang nakaka-conscious eh. Ganun ba? Oh, sorry. Ang cute mo kasi talaga eh. Kaya nga, nagulat ako nang mapa-oo ka ni Sam kanina para sa dinner na to. Siya pa talaga yung naglakas loob na magtanong sa'yo kanina eh, no? So, ibig sabihin, kung hindi siya nagtanong kanina, wala ka talagang balak na yayain akong mag-dinner ngayon. Honestly, wala. Wala pa. Kasi, alam mo yun, nag-iipon pa ako ng lakas ng loob eh. Kaya nga, hanggang pasulyap-sulyap lang ako sa'yo sa coffee shop. Ayun, tamang tambay lang para makita ka. Tamang tambay lang ba yung tawag kahit inaabot ka ng 3 oras at 5 tasa ng kape habang kunwari busy ka sa laptop mo? Nagtatype pero sa akin naman nakatingin. Napansin mo pala yun. Alam mo, ganun talaga. Para ma-inspire ako magtrabaho. Susilapan muna kita. Pero, ewan ko ba? Ganito yata talaga ako katorpe kapag tinatamaan ng sobra sa isang babae.
Kaya nagagawa kong uminom ng halos 5 tasa ng kape sa umaga. Tinatamaan ng sobra? Well, hindi nga. Baka ang ibig mong sabihin, sir, ganyan ka lang talaga kapag nantitrip ng babae. Alam mo, ikaw kanina ka pa sir ng sir. Sabi ko naman 'di ba, Benji na lang. Kasi hindi mo naman ako customer ngayon. Tsaka hindi ako nagtitrip lang, okay? Hindi naman kita hihintayin ng halos 5 oras kanina para makasama ngayon kung trip lang lahat ng to. Okay, sabi mo eh. Pero ganyan ka ba talaga kabulero sa mga nakakadate mo, Benji? Ha? Hindi ako bolero. Saka teka, tama ba yung narinig ko? Kino-consider mo na ring date itong dinner natin? Oo. Bakit? Hindi pa ba? Unless na ikaw naman yung taken. O kaya yung kasama mo kanina. Boyfriend ko. Ano si Sam? Siya lang naman yung madalas na kasama mo sa coffee shop, hindi ba? Ay, nahalata mo pala. Nahalata na na hindi ka straight? Actually, marami kasi talaga akong kaibigan na hindi straight, kaya mabilis akong makapansin. Kaya pala. So, siguro, ito na rin yung magiging last date natin? Ha? Hala, teka, bakit naman? Hindi mo na ba ako yayayain lumabas ulit? Hindi naman ako malakas kumain Hindi nga ako nag-request ng dessert Dapat pala dinamihan ko na yung order ko kung alam ko ng last na pala to. Ano ka ba? Hindi naman sa ganon. Iniisip ko lang na baka na-turn off na kita. Kasi nga hindi ko agad sinabi sa'yo. Yung tungkol sa pagiging bisexual mo, hindi mo naman kailangan sabihin ka agad kung hindi ka pa komportable eh. Pero baka kasi isipin mo rin na hindi ako seryoso sa'yo. At sa mga ginagawa ko ngayon habang kasama kita. Kasi nga, ganito ako. Kami kasing mga bisexual, madalas na misinterpret ng karamihan. Akala nila sa kapwa lalaki lang kami pwede magkagusto. So, ibig sabihin, in love ka pa rin talaga sa babae? Oo naman. Ngayon nga, nararamdaman ko na parang in love na ako eh. Pero hindi ko sigurado kung kaya akong tanggapin ang babaeng gusto ko. Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Alam mo, Benji, hindi naman ako judgmental eh. Yung pagtambay-tambay mo sa coffee shop every morning habang tinititigan ako, yung paghihintay mo kanina ng halos 5 oras, at pag-invite sa akin na mag-dinner ngayon, na-appreciate ko lahat yon. Naramdaman ko naman yung sinseridad sa ginagawa mo. Talaga? Actually, the first day pa lang na nakita kita sa coffee shop, may naramdaman na kagad ako na parang bigla akong gusto ko nang lumagay sa tahimik kasama ka. First time ko naramdaman yan sa isang babae. Marga, I like you so much. Alam ko and I like you too. Willing ako mag-take ng risk, Benji. Basta para sa'yo. Pero sana wag muna natin masyadong mamadaliin lahat ha. Gusto ko kasi na mas makilala pa natin yung isa't isa. Oo naman, kung ikaw willing ka mag-take ng risk, ako naman, handa ako maghintay hanggang sa makilala mo na ako ng lubusan at maging ready ka na. Mula ng araw na yon, pinaramdam ko kay Marga kung gaano ko siya kagusto. Tuwing umaga, sinusundo ko siya sa kanila at inihahatid sa coffee shop na malapit lang naman sa opisina ko. Madalas ko rin siyang sinasama kapag may get-together kami ng mga office mates ko. Nakapunta na rin ako sa bahay nila upang formal siyang ligawan. Alam kong medyo mabilis pero naramdaman ko na parang hindi ko lang gusto si Marga. Mahal ko na yata siya. Kaya naman talagang nag-effort ako para iparamdam sa kanya na seryoso ako sa panliligaw ko. At pagkatapos nga ng 3 buwan, sinagot na niya ako. Ako na yata ang pinakamasayang bisexual ng araw na yon kasi tinanggap ako ng babaeng mahal ko kahit alam niya kung ano o sino ako. Napakarami na kagad naming plano sa isipan namin. Mag-iipon kami ni Marga, magpapagawa ng bahay, magpapakasal at magkakaroon ng 5 anak. Mga plano na alam kong gusto ni Mama para sa akin. Happy anniversary, babe, and congratulations to your promotion! Thank you, babe. Miss na kita. I miss you too. Sorry talaga wala ako dyan ngayon para samahan ka na mag-celebrate ha. Baka kasi magaling si Bunso sa dengue niya. Pero still naman na raw siya, sabi ng doktor. Ay, ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, pagaling na yung kapatid mo. Pwede naman tayong mag-celebrate bukas ng tayong dalawa lang. Magpapa-reserve na lang kagad ako mamaya sa favorite restaurant natin para sa dinner bukas, okay? Oo, nakalib naman ako bukas sa trabaho ha. Libre na ako, Mas. Lang talaga napuntahan kita dyan ngayon kasi ngayong araw yung special date. Oo. Hayaan mo na, huwag ka nang malungkot. Wala namang may gusto sa atin na magkasakit si Bunso, di ba? Hindi naman importante na sa mismong araw ng anniversary natin tayo mag-celebrate. Ang mahalaga, may ibang araw pa para sa ating dalawa. Oo nga
tama ka. Hindi talaga maiwasan ko kasi dalaga yung sineselebrate mo ngayon tapos wala pa ako. Basta babe, bukas babawi ko ha. Sige, sabi mo yan ha. Aasahan ko yung bawi na yan bukas. Sige na, babalik na rin ako sa loob. Baka kasi hinahanap na ako ng mga office mate ko. Okay, pero behave ka ha. Opo, alam mo namang sobrang good boy ng babe mo eh. I love you. Enjoy ka dyan. I love you too. Bye. Sir Benji? Hi, ikaw yung bagong web developer sa team na pinakilala ni Sam kanina, di ba? Yung papalit sa inilisan ko na posisyon? Opo sir, Jay nga po pala. Sabi ko naman Benji na lang, di ba? At saka, pwede ba, wag mo na akong pinupo kasi parang halos magkasing edad lang naman tayo eh. Okay Benji, sorry Medyo nasanay lang talaga ako sa inalisan ko na company. Ang bossy kasi ng mga tenured eh. At kapag mababa ang position mo, lalo kang ida-down. Don't worry, hindi kaya ng ambience sa office natin. Chill lang tayo doon. Tsaka, parang magkakapamilya lang talaga. Ganyan din ang sabi ni Sam kanina. Kaya nga, na-excite na ako mag-start sa Monday eh. Oo nga pala. Ako pa rin ang magte-train sa'yo for 5 months. Pero, I think, kaya mo na yun ng mga 2 to 3 months siguro. Kaya galingan mo ah. Don't worry, gagalingan ko talaga. Pabibo yata ako sa trabaho no, pero hindi yung tipong bida-bida na. Buti naman. Teka, bakit ka nga pala lumabas kagad? Hindi ka ba nag-e-enjoy kasama ng mga office mate natin? Hindi naman sa ganun, kaya lang medyo naiilang kasi ako eh. O bakit? Anong meron sa loob para mailang ka? Ano kung dahil malakas sila mga asar? Alam mo, normal na yun. Ayaw mo na. Hindi naman ako pikon, kaya okay lang sa akin yun. Ano kasi, nandyan kasi yung boyfriend ng ex-boyfriend ko, si Alex. Si Alex? Yung kasunod yung dumating ni Sam? Yep, siya nga. Wait, boyfriend siya ng ex-boyfriend mo? Boyfriend niya yun, naging boyfriend ko for 3 years noon. Pero matagal naman na ako nakamove on. Hindi ko lang talaga maiwasang mailang eh. Kaya nga, parang gulat na gulat ka, Benji. Hindi, sorry. Na-surprise lang ako eh. Hindi ko lang kasi ina-expect na Na hindi pala ako straight. Actually, marami pa rin talaga nagugulat kapag nalalaman nilang bisexual pala ako. Eh, ikaw? Anong ako? Nabanggit kasi ni Sam kanina na may girlfriend ka raw. Oo, si Marga. Actually, anniversary nga namin ngayon eh. Hindi lang siya nakapunta kasi may dengue yung kapatid niya. I see. So, tama nga si Sam. Nagpapaka-straight ka na nga. Yun din kasi talaga ang gusto ng parents ko, lalo na si mama. Bago siya mawala, ang bili niya sa akin, mag-asawa ako at gumawa ng maraming anak. Kaya yun, nag-promise ako sa kanya na gagawin ko yun. Sa totoo lang, mahirap na ganyan sitwasyon. Parang nakatali ka sa isang pangako na kailangan to pa rin kahit na anong mangyari. Totoo. Pero hindi rin naman masyadong mahirap eh. Swerte ko lang talaga. Alam mo yun, nakakita ako ng isang kagaya ni Marga. Yung tanggap ako kahit ano pa ako. Alam niya na bisexual ka? Oo. Unang forma ko pa nga lang sa kanya, alam niya na kaagad eh. Pero, in-entertain niya pa rin ako. And then, ayun, eto, 1 year na kami. That's good. At least, di ba, may isang tao pa rin pala na hindi ka kailangan baguhin para magawa ka niyang mahalin. Totoo. Kahit minsan, pakiramdam ko parang hindi ako nagpapakatotoo kapag kasama ko siya. Hindi kasi alam ng parents at mga kaibigan niya na bisexual ako kaya kailangan alisin ko lahat ng kalambutan sa katawan ko kapag kaharap ko sila. Pero okay lang naman din. At least si Marga, tanggap niya ako. Si Jay ang tipo ng lalaki na hindi mo aakalain na berde pala ang kulay ng dugong nananalaytay sa ugat niya. Malamang, marami ring babae ang manghihinayang dahil sa gwapo at lakas ng dating niya. Matangkad siya, chinito at mistiso. Kaya nga hindi ko alam kung bakit parang natuwa pa ako nang malaman ko na si Lahis pala siya. Siguro, yun din ang naging dahilan kung bakit mabilis kaming naging malapit sa isa't isa. Bukod sa halos araw-araw at oras-oras na kaming magkasama sa opisina dahil ako ang nagte-training sa kanya, marami kaming napagkakasundo ang mga bagay-bagay. Napakagaan ng loob ko kay Jay, Para bang kapag kasama ko siya ay pwede kong ilabas yung totoong ako. Hindi ko tuloy maiwasan na makumpara ang sarili ko kapag kasama ko si Jay at sa mga oras na kami ni Marga ang magkasama. Pinilit ko namang iwasan pero hindi ko nagawa. Naramdaman ko na lang na parang nagkakagusto na ako kay Jay. Kahit alam kong mali, hindi dahil sa pareho kaming lalaki, kundi dahil may girlfriend na ako. Babe, sorry ha, hindi na ako makakasunod dyan. Absent kasi barista namin na dapat kapalitan ko eh. Kaya sobrang late na ako makaka-out ngayon. Sige, okay lang. Uuwi na lang din siguro ako na maaga. Sorry ka ha, lagi na lang ako nakakapunta sa date natin. Okay lang. I understand, don't worry.
May bukas pa naman eh. Pauwi na lang ako ba? Sige na, balik muna ako sa trabaho. I love I love you too. Ay, uuwi rin pala ako ng maaga. Sana niyaya ko na lang si Sam kanina. Makalabas na nga dito sa bar. Teka, parang si Jay. Nagsusolo flight sa kabilang table. Malapitan niya. Jay? Uy, Benji, ikaw pala. Ikaw po ka. Bakit nagsosolo ka? Saka parang nakakarami ka na ng alak ah. Hindi naman. Weekend kasi bukas kaya naisipan ko mag-chill mag-isa. Ikaw, wala ka rin kasama? Well, dapat si Marga. Kaya lang, overtime sa trabaho kaya hindi na siya makakasunod. Yung girlfriend mo. Dapat kasi magsi-celebrate kami ng monthsary today. Kaya lang, ayun, hindi na siya makakapunta. I see. Gano'n na kayo katagal? 1 year and 2 months. Tagal na rin pala, no? So, mahal mo na ba talaga siya? Oo naman. Ano ba namang klaseng tanong yan? Ano ko ba, girlfriend ko siya kaya mahal ko siya. Girlfriend mo siya, kaya dapat mahal mo siya, gano'n. Baka naman ginagamit mo lang siya. Teka, anong ibig sabihin mo dyan? Wala naman. Naalala ko lang yung sinabi mo noon na gusto mong tuparin yung pangako mo sa mama mo na mag-aasawa ka at bubuo ka ng pamilya. Kaya mo lang ba niligawan si Marga dahil sa pangako mo sa mama mo? Saan ba papunta tong usapan na to? Alam mo bakit hindi mo pa ako diretso? I like you. Jamie, girlfriend ako. What if wala kang girlfriend? Aminin mo ba sa akin na gusto mo rin ako? You know what? Siguro kailangan ko ng Benji, mas kailangan natin mag-usap. Pwede ba? Wala naman tayong dapat pag-usapan. Bakit hindi mo na lang sagutin yung tanong ko? Madali na naman sabihin kung gusto mo ko o hindi, di ba? Benji, alam ko. At sigurado ako na parehas tayo na nararamdaman. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Sa maniwala at sa hindi, meron. Because I've been there before. Sinubukan ko rin takasan yung sarili ko noon. Magkaiba tayo. Huwag mo akong itulad sa'yo. Magkaiba tayo ng kwento ng buhay, okay? Kailangan ko na talagang umalis. Sige, umalis ka. Takasan mo na naman to. Takasan mo na naman kung ano ka at ano tayong dalawa. Basta ako, alam ko. At sigurado ako, mahal mo rin ako. At mas mahal mo ako kaysa sa girlfriend mo. Alam mo yung nakakatawang part dun, babe? Nang nahuli ng supervisor namin na nagbe-makeout yung dalawang barista sa locker room. Nakalimutan yata nila na may CCTV camera doon. Kaya ayun, sabay silang napatalsik. Bench, nakikinig ka ba? Ha? Oo naman. Diba, yung tungkol sa dalawang barista nyo na napatalsik, diba? Kasi nahuling nagnanakaw. Kasi nahuli silang nagbe-makeout. Ang layo naman nun sa nagnanakaw eh. Teka, okay ka lang ba? Ha? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Okay lang ako. Wala lang. Alam mo, napansin ko kasi lately parang may nagbabago sa'yo. May gusto ka bang sabihin sa akin? May problema ba tayo na dapat pag-usapan? Wala tayong problema. Ano lang siguro, masyado lang akong stress sa trabaho. Alam mo na, medyo tumaas yung posisyon ko kaya medyo nadagdagan din ang trabaho ko. Pati na stress, yan. Sabi ko naman sa'yo, wag mo masyadong pagurin yung sarili mo eh, di ba? Ang laki na tuloy ng eyebags mo. Medyo nanibago lang. Sa umpisa lang naman siguro to. Babe, kapag may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo lang kaagad. Gusto ko kasi na kung magkakaroon tayo ng problema sa relasyon natin, maayos din natin kaagad. Kaya sana maging open tayo sa isa't isa. Oo naman. Saka, wala naman akong kahit na anong tinatago sa'yo, no ba? Alam ko, pero sinabi ko na to sa'yo noon. Pero sasabihin ko ulit, Bench, tanggap kita kahit ano ka pa. Basta pangangatawanan mo lang ako at yung relasyon nating dalawa. At kung hindi mo kaya, sabihin mo na lang kaagad sa akin kasi... Alam mo, masyado ka nang seryoso, okay? Wala naman tayong dapat na maging problema eh. Sorry, stress lang talaga ako sa trabaho. I love you. I love you too. Cha-cha, sa totoo lang ay nagsisimula na talaga akong maguluhan. Sigurado naman ako na mahal ko si Marga dahil minsan nakikita ko na ang sarili ko na bumuo ng pamilya kasama siya. Mga plano na alam kong gusto rin ni Mama para sa akin. Pero mula nang makilala ko si Jay, parang nag-back to zero lahat ng mga plano na yun. Biglang nawala si Marga sa frame at napalitan ni Jay. May mga oras nga na parang mas gusto ko nang kasama si Jay kaysa sa girlfriend ko. Pero ayoko namang mawala si Marga sa akin. Ayokong masira ang relasyon namin dahil lang kay Jay. Kaya sobrang naguluhan ako kung sino ba talaga ang totoong mahal ko. Yung babae na handa akong tanggapin sa kahit sino o ano ako, o ang lalaking handa akong sabayan sa pagladlad ng totoong pagkatao ko. Iniwasan ko na si Jay pagkatapos ng pag-uusap naming yun. Ipinasa ko kay Sam ang pagtatrain sa kanya.
Ayoko kasing may ibang makapansin ng pag-iwas na ginagawa ko. At higit sa lahat, ayoko rin na maapektuhan ang relasyon namin ng girlfriend kong si Marga. Pero sa totoo lang, Cha, nahihirapan din ako. Nasasaktan ako sa ginagawa kong pag-iwas. Lalo na't nakikita ko ang efforts niya na lapitan at kausapin ako. Pero ayoko kasing itolerate ang mali. Alam ko ang tama at yun ay ang relasyon namin ng girlfriend kong si Marga. Sandali lang, nandyan na. Si Marga na siguro to. Oh, Jay, anong ginagawa mo rito? Kailangan natin mag-usap. Kung tungkol to sa opisina, ini-endorse ko na lahat kay Sam. Okay? Siya nang bahala sa'yo. Bakit mo ako iniiwasan? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita iniiwasan. Talaga? Kaya ba hindi ka lumalabas ng opisina mo kapag pumapasok na ako? Kaya hindi ka na sumasama sa mag-get-together ng office mate natin kapag kasama ako? At kaya bigla-bigla mo nalang pinasakay sa mga pagtitrain sa akin? Alam mo, paranoid ka lang. Okay? Wala namang dahilan para iwasan kita. Ano ba? Pwede ba? Hanggang kailan mo ba talaga tatakasan to? Wala akong tinatakasan. Hanggang kailan mo ba i-deny na gusto mo rin ako? Na kaya mo ako iniiwasan kasi naguguluhan ka na sa nararamdaman mo para sa akin. Hindi ako naguguluhan sa nararamdaman ko. Mahal ko si Marga, kaya please lang, huwag ka namang gulo. Talaga? Sigurado ka dyan? Mahal mo ang girlfriend mo kahit gawin ko to sa'yo, ha? Pwede ba? Tama na! Tigilan mo na ako! Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo sa sarili mo? Kasi hindi mo pa aminin na mahal mo rin ako. Dahil wala rin namang mangyayari kahit aminin ko pa o hindi! Jay, may girlfriend na ako. At siya ang mahal ko. Ba't di mo ako sinapak nung hinalikan kita? Kasi nga, naguguluhan ka, di ba? Dahil deep inside you, alam mo na may nararamdaman ka talaga para sa akin. Please, umalis ka na. Ayokong magkaabutan kayo ni Marga dito. Huwag mo na kaming guluhin. Tumigil ka na. Tumigil saan? Marga. Anong nangyayari? Bakit nandito sa apartment mo yung office mate? Sakto, hindi ka na mahihirapang sabihin sa kanyang totoo. Jay, sabi na tumahimik ka na eh. Ano bang meron? Ano bang sinasabi nitong office mate mo? Bench, may dapat ba akong malaman? Meron, Marga. Marami kang dapat malaman. Tungkol ba to sa pagiging bisexual mo? Hindi lang to tungkol dun, Marga, kundi tungkol sa aming dalawa. Jay, tumahimik ka na mo, di ba? Nakakagulo ka na sa aming dalawa. Teka, sa inyong dalawa? Benji, ano to? Akala ko ba napag-usapan na natin to? Akala ko ba nagbago ka na? Marga, magpapaliwanag ako. Oo, naguluhan ako, pero hindi na... Bakla ka pa rin! Lalaki pa rin yung gusto mo? Marga, hindi. Ikaw yung gusto ko, okay? Ikaw yung mahal ko. Kaya nga ikaw yung pinipili ko dahil ikaw ang mahal ko. Lolokohin mo na naman yung sarili mo, Benji. Pwede ba? For once. Magpakatotoo ka naman. Huwag mong palaging isipin kung ano yung tama. Isipin mo naman kahit minsan kung ano yung totoo nararamdaman mo. Kung ano at sino ang totoo makakapagpasaya sa'yo. Jay, I'm sorry. Pero si Marga talaga ang mahal ko. At hindi ko siya i-give up para sa'yo. Kaya please, huwag mo na kaming guluhin pa. Huwag mo nang guluhin ang relasyon naming dalawa. You're so amazing, Benji. Nakaka-amaze kung paano mo lokohin yung sarili mo. Kaya sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo ito. Naalis na rin ako. Marga, sandali. Pakinggan mo muna ako, please. Benji, tinanong kita noon kung may problema tayo. Tinanong kita kung may gusto ka bang sabihin sa akin. Nagsabi mo wala, pero ano to? Bakit may ganito? Please, maniwala ka sa akin. Ikaw talaga ang mahal ko. Pero totoo pag naguluhan ka sa nararamdaman mo para sa akin. Kaya ba tahimik ka tsaka parang wala sa sarili the past few days kasi iniisip mo kung mahal mo pa rin ako. Marga, hindi sa ganun. Oo, naguluhan ako nung una, aminin ko. Pero ngayon sigurado na ako sa sarili ko at sa nararamdaman ko na ikaw ang mahal ko. I'm sorry kung hindi ko kagad nasabi sa'yo ang tungkol kay Jay. Pero hindi kita niloko. Hindi ko magagawa yun sa'yo, Marga. Marga, mahal na mahal kita. Bakit kita lulukuhin? Ginawa ko lahat para iwasan si Jay. Dahil ayoko magulo at masira ang relasyon nating dalawa ng dahil lang sa kanya. Minahal mo ba siya? Sumagot ka! Sagutin mo yung tanong ko! Hindi ko alam. Hindi ko alam. Mahal mo pa rin ba ako? Mo pa rin ba ako? Gusto mo pa rin bang tuloy natin to? Marga, oo naman. Kaya nga ikaw yung pinili ko dahil ikaw yung mahal ko. Ikaw yung gusto mo makasama, Marga. I'm sorry kung naglihim ako sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya kong intindihin lahat. Kaya kong tanggapin kahit ano ka pa.
Basta wala akong magiging kahati sa puso mo. Basta ako lang yung mamahalin mo. Walang ibang babae. Walang ibang lalaki. Nagkaayos din kami ni Marga pagkatapos ng pag-uusap naming yun. Inayos ko ang sarili ko pati na ang relasyon naming dalawa. Mas naging open na ako sa girlfriend ko at siya. Kaya kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Ganon talaga siguro kapag alam mo na wala na kayong tinatago mula sa isa't isa. Kaya kapag magkasama kami ni Marga, parang hindi ko na kailangan pang magpanggap. Everything's almost perfect, lalo na iniwasan ko na rin naman si Jay. Alam kong nasaktan ko siya. Pero minsan, nagseselos pa rin ako kapag nakikita ko na may ibang lalaki na kaklose si Jay at nakakasama. Hindi ko na lang ine-entertain ang nararamdaman kong yun. Kasi isa lang naman ang importante para sa akin, Cha. Yung saming dalawa ni Marga. Pero kung kailan ako naitama ang lahat, saka ko malalaman na wala pala talaga sa akin ang pagkakamali. Uy, friend, maganda mo yung bagong movie ng Catherine. Yung kakashowing lang, hindi ko pa pinapanood eh. Talaga? Hindi mo pa pinapanood? So bakit parang gulat na gulat ka? Oo, hindi pa. Kasi baka next month pa namin panoorin ni Marga. Wala lang. Kamusta na pala kayo ni Marga? Ito, okay naman. Medyo naging busy lang kami pareho. Wala na sa trabaho ko ngayon. So, nagdi-date pa rin naman kayo, di ba? Oo naman. Hindi na nga lang talaga ganun kadalas. Para kasing mas naging busy pa siya sa akin ngayon eh. Ha? Kanino raw? Ang ibig kong sabihin, saan siya naging busy? Sa trabaho niya, syempre. Saan pa ba? Oo, wala. Curious lang ako kasi parang hindi ko na kayo masyadong nakikita magkasama. Pero, okay naman kayo, di ba? Sabi mo, okay kayo. Alam mo, Sam, nawiwirdohan na ako sa'yo. Bakit hindi mo ba ako diretso yun? Ano ba kasi yun, ha? Sige na nga. Ano kasi? Alam mo yun, para kasing... Paano ba to? Ano, sasabihin mo ba uwi na ako? Ano? Ito na nga, friend. Hindi ko sure pero parang nakita ko siya sa mall. Isang araw kasama niyo yung lesbian na supervisor ba niya yun? Pumasok siya sa movie house? Teka, nung isang araw. Posible yun kasi naka-overtime siya sa trabaho. Nakita mo ba siya doon? Pinuntahan mo ba yung coffee shop? Hindi. Pero kasi ang sabi niya, busy raw siya kaya wag na raw akong dumaan doon sa coffee shop. Ito payong kaibigan lang Alam mo, minsan kailangan lang natin tanggapin na, alam mo yun, nagkamali talaga tayo. Kesa paulit-ulit na lang natin itama yung mali kahit na hindi talaga tayo masaya. Saka, baka wala naman talaga sa iyo yung mali. Baka nasa ibang tao lang pero inaako mo naman. Bakit ang tagal nang lumabas ni Marga? Parang nakalabas na halos lahat ng barista sa coffee shop Patay na rin naman yung mga ilaw. Ay, puntahan ko na kaya. Yun hindi ko lang napansin. Pati ano ba nakikiliti ako? Bilis mo naman makiliti. Hindi pa nga sumusundot tong mga daliri ko sa bewang mo. Teka, sino Marga na ba yung palabas ng coffee shop? Pati tama na. Parang ang sweet nila ng lesbian yung supervisor. Uy, baka matumba pa ako dito habang naglalakad. Ayaw mo ng kilitian Sige, hahalikan na lang kita. Teka, hindi na tama to Hoy, bitawan mo yung girlfriend ko Bakit mo binabasa si Marga? Benji, sandali! At ikaw, bakit mo hinahayang halik-halikan ka na tomboy na to? Wala ka namang respeto sa sarili mo? Hindi naman sa ganun. Anong hindi? Anong tawag mo sa ginagawa niya sa'yo? Makinig ka kasi muna! Ano ba mang papakinggan ko Na boyfriend mo ko at kitang-kita ko na hinahayaan mo na halikan ka niya. Hinahayaan mo na bastusin ka niya. Benji, ano kasi? Ano? Bakit hindi ka makasagot Bakit nagpapahalik ka sa tomboy mong supervisor? Dahil girlfriend niya ako. Girlfriend? Ikaw? Teka, alam mo hindi ko magets Marga, ano ba to? Prank ba to? Sabihin mo naman Shia, I'm sorry. What? Bakit ka nagsasorry? Hindi naman totoo yung sinabi ng supervisor mo, di ba? Sabihin mo. Totoo lahat yung sinasabi niya. Hindi. Natukso ako, lalo mga panahon na may problema tayong dalawa. Problema na pinipilit kong ayusin. Naakala ko na ayos ko na. Benji, I'm sorry. Hindi ko lang talaga napigilan na mahulog kay Patty kasi siya yung laging nandiyan ng mga araw na hindi kita maramdaman. Siya yung nagpaparamdam sa akin na sobrang worth it. Hindi ko ba pinaramdam sa iyo yun? So bumawi naman ako, di ba? Marga, tinama ko lahat ng pagkakamali ko kasi akala ko yung relasyon natin ang dapat kong ayusin. Pero ano to?
Marga, you're cheating on me. At sa isang lesbian pa talaga. Kung maka-lesbian ka, parang hindi ka bakla. Kung manahimik ka dyan dahil baka makalimutan kong babae ka pa. Oo, bisexual ako. Pero kahit kailan, hindi ko niloko si Marga. Marunong akong rumispeto ng relasyon ng ibang tao. At pinapangatawanan ko lahat ng mga sinabi at pinangako ko. Patty, umalis ka muna. Hayaan mo muna kami makapag-usap ni Benji. Pero Marga, Please, Patty. Okay lang ako. sige, tawagan mo na lang ako. Ano, ikaw naman ang mag-i-explain ngayon? Sabi mo nga, saan ako nagkulang? Ano, nagkulang ba ako sa pagiging strict kapag kaharap ko ang pamilya at mga kaibigan mo? O hindi mo pa rin talaga tanggap kung ano ako? Hindi sa ganun. I'm sorry. Hindi ko lang talaga sinasadya. Hindi mo sinasadya na lokohin ako? Marga, akala ko naayos na natin ang lahat ha. Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin na ayaw mo na pala? Dahil hindi pa naman ako sigurado. Masaya ako kapag kasama ko si Patty pero ayokong mawala ka sa akin. Kaya pinagsabay mo na lang kaming dalawa. Marga, naguluhan din naman ako sa naramdaman ko para sa inyo ni Jay pero pinili kita. Hindi ko sinasabing dapat piliin mo rin ako pero sana naman maging fair ka. Kung sa lesbian mong supervisor okay lang sa kanya yung ganyang setup at maling relasyon. Sa akin hindi. Marga, kilala mo ko. Bago pa ako magkamali, tinatama ko na ang lahat. Maayos pa naman natin to, di ba? Oo. Nung una akala ko maaayos pa natin to. Pinilit ko namang ayusin lahat eh. Pero hindi ko na pala talaga kaya. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Naguluhan lang naman talaga ako eh. Naguguluhan ka kaya naghanap ka ng iba? Akala ko ba dapat mas naging open tayo sa isa't isa? Ginawa ko naman lahat ng gusto mo ha. Sinunod kita kahit nahihirapan na ako. Pero bakit sa halip na harapin mo ang problema natin at itama ang lahat? Gumawa ka pa ng mali. Dahil naguluhan nga ako. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kita mahal, Benji. Benji, please, Benji. Please. Marga, I'm sorry. Marga, hindi ko na kaya. Ayoko na ng ganitong setup. Pusin na lang natin to. Siya, sinubukan pa ni Marga na makipag-ayos sa akin pero tuluyan ko nang tinapos ang relasyon naming dalawa. Hindi dahil hindi ko siya mapatawad, kundi dahil hindi ko matanggap na kung kailan handang-handa na akong kalimutan ang isang bahagi ng pagkatao ko para sa kanya. Saka ko naman malalaman na sabay niya lang pala ako sa isang lesbian. Kung nagawa niyang magkagusto at mahalin ng isang lesbian, bakit hindi niya ako magawang mahalin ng buo? Dahil ba sa natatakot siya na baka manlalaki ulit ako? O dahil may hinahanap lang siya na hindi ko kayang ibigay? Naniniwala kasi ako na hindi tayo pwedeng magmahal ng sabay sa dalawang tao. Laging may dahilan kung bakit nagagawa nating magloko. At siguro nga, may pagkukulang lang talaga ako. Naramdaman niya na hindi ako ang kukumpleto sa kanya. Mabilis na kumalat sa opisina ang breakup namin ni Marga. Dahil kilala din naman siya ng ibang office mates ko. Pero kay Sam ko lang sinabi ang totoong dahilan. Ayoko rin namang lumabas na sinisiraan ko ang ex-girlfriend ko. Sinasabi ko na lang sa iba na kaya kami naghiwalay dahil wala na kaming time para sa isa't isa. Ang lagi kong sinasabi kapag tinatanong nila ako, mutual decision. Uy, friend, hindi ka pa ba uuwi? Ha? Hindi pa. Sige na, muna ka na. May ginagawa pa ako. Presentation for next week pa yan ha. Oo, tinatapos ko na para bawas sa trabaho natin. Aba, ang sipag mo talaga ha. Gusto mo samahan na lang muna kita dito sa office. Tignan mo, mag-isa ka na lang oh. Mamaya lumabas pa yung sinasabi nilang batang multo dito. Okay lang ako, okay? Hindi mo na ako kailangan samahan. Tapusin ko na lang to. Tapos uuwi na rin ako. Alam mo, kung magpakita man yung multo na yon, baka mapaglaro pa ako ng tagu-taguan sa kanya. Huwag ko talaga makikita bukas sa CCTV footage na kumakaripas ka ng takbo palabas ng office ha. Hindi mangyayari yun, okay? O sige na, iwan mo na ako. Tapusin ko lang talaga to, uwi na rin ako agad. Sige na. Benji, alam ko naman na hindi ako nakaka-relate sa pinagdadaanan mo ngayon. Kasi never naman ako nagkaroon ng girlfriend. Pero na-experience ko rin naman kung paano ma-broken heart. Kaya I believe sa mga ganitong oras, kaibigan at kausap lang ang kailangan mo. Actually, Sam,
Mas gusto ko mapag-isa ngayon. Kaya ko pa naman eh, don't worry. Hindi ako magsusuicide, okay? Sige na. Alam ko naman yun, ikaw pa ba? Hindi ka ba kakayanin? O basta, andito lang ako kapag kailangan mo ng kausap. O paano kung load naman yung kailangan ko? Ano Oy, ba? sira. Gawin mo pa akong sugar mommy mo. O siya, sige na. Di na kita iistorbohin. Uuwi na talaga ako. Bye. Okay, ingat ka, bye. Konti na lang, matatapos ka na rin. Yan. Sa wakas tapos na. Benji, Ay, kabayo. Ay, nako naman. OJ, ba't nandito ka pa? may nakalimutan kasi ako sa table ko. Binalikan ko lang. Ikaw, ba't nandito ka pa? Tinapos ka lang tong presentation para sa client next week. Next week pa pala eh. Bakit tinapos mo kagad? Wala na rin naman akong ibang gagawin eh. Kaya ito, tinapos ko na lang ngayon. Tinapos mo hanggang 10 oras ng gabi? Bakit naman hindi? Mas okay na yung ganito kaysa natatambakan tayo ng trabaho. Sa bagay, gusto mo bang mag-bar muna bago umuwi? Chill lang since overtime ka na masyado dito sa office. Ha? Hindi na. Baka dumiretso na lang ako sa apartment pagkatapos ko dito. Gusto ko na rin magpahinga kagad eh. Sure ka? Kahit saglit lang. Actually, nag-text nga si Sam na nandun sila ngayon. Pwede pa tayo sumunod? Hindi na, iuwi na lang ako. Bench, sorry nga pala sa mga nasabi ko noon yung tungkol sa naging pag-uusap natin last time. Okay na yun. Hindi ko na iniisip. Yaman na. Kung kailangan mo na... Wala akong kailangan. wala namang masama kung iiyak ka o magwawala eh. Kahit kailan hindi naman naging kasalanan na masaktan. Alam mo, hindi ko kailangan ng opinion mo, hindi ko kailangan ng kaibigan, hindi ko kailangan ng kausap. Okay lang ako, okay? Pero hindi pa rin kailangan ipakita mo sa lahat ng oras na okay ka. Ito lang naman ako eh. Dito pa rin ako. Kahit si Marga ang pinili mo noon, okay lang sa akin. Tama na. Ayoko nang pag-usapan pa si Marga, please. Then let's talk about us. Ano ba, Jay? Ito na naman ba, ha? Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wala tayong dapat pag-usapan dahil wala namang naging tayo? At ilang beses mo rin bang ididinig sa sarili mo na may nararamdaman ka para sa akin? Ba't kasi hindi mo pa aminin? Wala naman na kayo ni Marga. Wala ka ng girlfriend na lolokohin kapag umamin ka. Okay, sige. Gusto kita. From the first day na nakita kita, attracted na ako sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede nang maging tayo. Hindi ganun kasimple yun, Jay. Bakit hindi? Alam kong kailangan mo ako lalo na ngayon. Kailangan mo na isang tao na kaya kang tanggapin ng buong buo at ako yun. Kailangan ko ng isang tao na tatanggap sa akin? Para saan pa? Dahil sa heartbroken ako? Dahil niloko ako ng ex-girlfriend ko? O para makamove on na ako? Para hanapin mo ang sarili mo. Yung totoong ikaw. Yung totoong ikaw na nakalimutan mo na. Yung sarili mong ilang beses mo nang paulit-ulit na tinatakasan. Hanapin ang sarili ko. Alam mo, hindi ko kailangan ng ibang tao para mas makilala at mas mahanap ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan gumamit ng ibang tao para makamove on ako, Jay. Pero ako, kailangan kita. I'm sorry, pero ayokong pumasok sa isang relasyon nang hindi pa ako buo ulit. Baka nga tama na kailangan ko munang hanapin ang sarili ko na kinalimutan ko na dahil sa pangako ko kay mama. Pero gagawin ko yun ng mag-isa, Jay. Magmamove on ako at hahanapin ko ang sarili ko nang ako lang mag-isa. Hindi ko kailangan ng kausap, kaibigan o kasama. Hindi ko kailangan ng ibang tao. May ilang beses pang lumapit sa akin si Benji para iparamdam niya na nandyan lang siya at naghihintay sa akin. Para ipakita na hindi ako nag-iisa. Pero ilang beses ko rin siyang itinulak palayo. Ayoko kasi munang umasa na pwedeng maging kami. Kung dati gustong gusto ko na bumuo ng pamilya dahil ang pangako ko kay mama, ngayon parang gusto ko muna ng tahimik na buhay nang ako lang mag-isa. Napag-isip-isip ko kasi na hindi ko na kailangang iasa sa ibang tao ang sarili kong kaligayahan. Lalo na ang paghahanap sa sarili ko na kinalimutan ko na noon. Kaya kong gawin yon kahit mag-isa lang ako. Sana'y may natutunan ng inyong listeners sa isinare ko na kwento ng buhay ko ngayong tanghali. Pero bago ko tapusin ang sulat na ito, gusto ko lang sabihin sa mga kapwa ko na nasa LGBT community, huwag sana nating hayaan na pagpanggapin tayo ng iba sa katauhan na hindi naman talaga tayo. Huwag nating ikahiya ang mga sarili natin. Ipagmalaki natin kung ano talaga tayo. At huwag nating ipagdadamot sa sarili natin kung saan at kanino tayo magiging totoong masaya.